yung topic kasi kanina, nosebleed no? Yung UP College of Law professors, yung statement nila dito sa sa... Di ba galing doon si Juan? Galing doon yung ponente nung dismissal? Di ba galing doon? Din dati ron. Tapos yung college na naging din siya, naglabas ng statement na binabanatan yung kanyang desisyon. Hindi naman. Sa bagay, pag may ginawa kang earth-shaking, pag may ginawa kang historic, pag ginawa kang desisyon na very defining, siyempre, aasa ka na may babanat sa'yo. Mm-hmm. Ayun lang siguro, hindi niya inasahan na 95% ang babanat sa kanya ng mga abogado. Doon naman sa mga agree, kasama ako doon. Nandun ako sa 5%. Tingin ko rin. Kasama agree. mo si Torion, si Topacio, no? Kasama mo yun. Si Jim Paras, no? Kasama. You're in excellent company. Teka lang muna, no? Hindi ako abogado, so hindi ako nararapat maihanay dito sa mga pinagpipitaga ng mga personalidad na ito. At sa akin lamang ay sa aking masusing pagbasa doon sa Leonen Ponencia, good job. Madali ka naman makumbinse, alam ko. Oo, lagyan lang ng big words Talagang, tama. Okay naman talaga, hindi ko babawiin yung sinabi ko, no? Talagang okay yung desisyon ng Korte Suprema. Okay na okay kay Sara Duterte. Tama. At hindi lang yun. Hindi lang dinismiss yung kaso laban kay Sara. Dinagdagan pa. No? Sabi nga ni Justice Ascuna, hindi lamang inamend yung konstitusyon. Dinerail pa. Sino na? Paano ko na mag-i-impeach ngayon? Sabi nga ay, hindi naman imposible, napaka-improbable na ng impeachment. Dahil sa mga bagong batas na inilagay nila. Inamend nila yung Article 11 ng ating konstitusyon tungkol sa impeachment. Diba? No? Sobra. Lalo na, ginawa nila habang sila ay mga impeachable persons. Diba? That's a classic conflict of interest. No? That's a classic grave abuse of discretion. Baka may magkaso na sa atin ng contempt. Classic yan. Sabi nga ni Justice Ascuna, pagpalagay na natin na binago nila kahit hindi trabaho ng Supreme Court na baguhin ang konstitusyon, baguhin ang batas, at trabaho nila interpret. Pagpalagay na natin, binago. Dapat man lang, basic yan sa kahit anong batas. Ang tawag dyan, prospective, hindi retroactive. Diba? So, nakakapagpala itong mga justices na alam mo naman matatalino. Alam mo naman, kabisado ang batas. Bakit nila ginawa yung ganyang klaseng desisyon na napaka-basic ng mga flaws? Napapaisip na tuloy na anyari. Papaisip na tuloy na baka kaya dinelay ay hinihintay sila. Napapaisip lang naman. Wala naman akong naisip ay hiwati. Kaya pala nagkaroon ng forthwith for 4 months. Kaya pala na-reset yung June 1 to June 11. No? Kaya pala nagkaroon ng remand. No? Kaya pala nagkaroon ng statement na pwede i-dismiss ng 20th Congress ang impeachment kahit wala sa konstitusyon. Baka lang. Baka may hinihintay. Kailan nyo po ba pa-file ng indirect contempt ng kausap ko? Pwede na po next week, Lunes. Tapos saan po ba yung susunod na rally para bilang pagsuporta sa Korte Suprema? Talagang sisipot po ako ron para ipaglaban itong desisyon na ito. Laban sa mga katulad ng kausap natin na niyuyurakan ang Korte Suprema. Hindi po pwede mangyari yan. Alam ko naman kung nasa ang side of history ka nandun So yun, kailangan ipaglaban natin ang Korte Suprema, ipaglaban natin itong desisyon na ito dahil tama naman talaga na mas pahirapin ang pagpapanagot sa mga impeachable officials, no? Talagang kailangan ipagduldulan at protektahan ang kanilang due process. Kasi wala naman due process pag nandoon na sa Senado yung trial. Tama. So kailangan pahirapin talaga. Gawin mo ng korte yung Kongreso.
Hindi na lang sila dapat mag-impeach. Dapat magkuha na rin sila, simulan na rin yung trial. Diba? Para wala na masyadong trabaho yung Senado. Tsaka maganda talaga na iniiba mo yung rules of the game sa kalagitnaan. Magdadagdag ka ng requirements. Correct. Okay yun. Correct. Agree ako doon. Correct. Tapos dinadagdag mo dahil ikaw mismo ay impeachable. Yes, ma'am. Diba? Para mahirapan sila na i-impeach ka. Hindi naman siguro nila naisip yan. Wala namang Tingin ganun. ko hindi rin. Tingin ko hindi naman siya grave abuse of discretion. Tingin ko hindi siya conflict of interest. Tingin ko hindi naman siya kawalan ng delikadesa. Kwan lang sila forward-looking. Oo. Tingin mo? Oh, ganun talaga. Yan yung nakita nilang tama eh. Meron silang foresight. Kaya nga, pag-resume, di ba, ng kailan ba ang Senado? Senate Impeachment Court, August 6 doon nila tatalakayan, no? August 6. August 6. Oo. Kanina, nag-file yung civil society tsaka yung akbayan ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Ano bang ano nyo? Ano bang personality nyo dyan? Well, kasama siya sa nag-file ng first impeachment. Kasama siya sa nag-endorse ng first impeachment. At kasama siya sa Kongreso. Si Percy, na kinontempt. So, tingin mo, iko-contempt siya ulit? Dapat. Grabe naman kasi yun eh. Ako rin. Agree rin ako ron. Di ba? Grabe yun si Mader eh. Yung mga ganung sinabi niya. Sobra. Sobra talaga. Tapos pinanindigan pa. Grabe, no? Lalo na yung Hidarian na in-emphasize na 12 rito ay appointed ng Duterte. Anong kinalaman nun sa kanilang desisyon? Ha? Bakit ka ba't mo dinidikit yung appointment sa kanila ng isang nasa ICC na may crimes against humanity? Ba't mo dinidikit dito sa desisyon nila na i-dismiss yung impeachment ng anak? Walang kinalaman yun. Ang problema sa inyo, masyado kayo malisyoso eh. Saka yung kaibigan mo? Sino pa? Yung BFF mo, si Gadon? Ay, oo. Close kami nun. Tuta. At si Topacio daw ay naghahanap lang ng pansin. Sabi niya, kilala ko yan. Magaling lang yan sa karaoke. Lahat ng kliyente niyan, talo. Sabi niya gano'n. Grabe, no? Nakakulong daw lahat. Grabe talaga to si Gadon, no? Tayo naman, kung babanat naman tayo, hindi ganun ka below the belt, di ba?